Kailangan bang si Jesus magpakita pa sa mga tao nung muli na siya nabuhay? Siyempre, di ba, empty tomb, no? Eh di ibig sabihin, bakit siya nagpakita pa? Kasi merong ganong hinala na ninakaw lang ang kanyang katawan. Hanggang ngayon po, hinahanap ng mga Hudyo, saan nakalibing si Jesus? Sa atin po, muli siyang nabuhay, wala pong nakakita sa kanya nung siya'y umalis. Sabihin natin, sa puntod na wala nang laman. Walang nakakita nun, walang naka-witness nun. Pero ang naka-witness na siya'y muling nabuhay ay iilan lang. Kaya pag binasa niyo po yung first letter ni John, the beloved disciple, at chapter 1 po ito sabi niya, alam namin ang aming pinag-uusapan sapagkat nakita namin siya, narinig namin siya, nakikain kami sa kanya. We touched Him. Hindi ito tungkol sa nakilala na si Jesus bago siya binayubay sa krus. No. This is not about Jesus before He died. This is, sinasabi niya, we saw Him, we touched Him, we heard Him after He rose from the dead. So, ang kahalagahan po, therefore, is itong maliit na grupon to, kakaunti lang po, pinag-iwanan nga niya ng mensahe na mula ngayon, dahil ako'y inyong nakita, narinig, at naniniwala kayo ngayon, nakahalubilo nyo, nakasama kayo, ito ang isiwalat nyo. Ito ngayon ang pag-usapan nyo. Hindi masyadong pag-usapan yung mga milagro kong ginawa, yung mga ginawa kong bulag, nakakita. Hindi na yan. Mas mahalaga ito. And that's po our core foundation of the Catholic faith. Christ has died. Christ is risen. At later on, sasabi niya, and I will judge you at the end of time. I will come back to you. So yun ang ating pong, let us proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. So mahalaga po yun na lahat ng tao namamatay. At sigurado ko ang daming tao nakita si Jesus namatay at nilibing pa man din. Daming naka-witness nun. Kakaunti lang ang naka-witness that He is risen from the dead. So sila po ang tinatawag nating bearers. Sila po ang naglagay ng pananampalataya kay Kristong muling nabuhay. Kaya nga po, ang tawag po sa ating pananampalataya, faith, is apostolic creed. Di ba ang creed is doctrine, faith? So, ang ating binabatayan na katotohanan na si Kristo ay muling nabuhay ay ang mga apostoles. Na sa kanilang pagtestigo, to the point nga na after the Pentecost, handa silang mamatay para sa kanilang experience na si Kristo ay muling nabuhay. Hindi na po sila natakot na sila ay patayin kamukha ni Kristo sapagkat alam nila sila rin ay mabubuhay uli. Because sinunod nila si Kristo, sumama sila kay Kristo sa kamatayan to the point of persecution, definitely kasama sila sa muling pagkabuhay. Kaya nga, ang una nating martyr, he saw already Jesus Christ. And the words that he said before he died is, Jesus, forgive them. Forgive my assailants. Tapos, sinabi rin niya, similar to what Jesus said in his last word, into your hands I commit my spirit. Inihahabilin ko sa iyo ang aking buhay. Sa lupang ito, sapagkat alam ko, may halaga to sa kinabukasan. Mahalaga na na-experience sila na si Kristo'y muling nabuhay. Nagpakita, kumain kasama nila, at nakilala nilang hindi lang siya fiction or hallucination or invento, katang-isip. No, He is truly risen. He is alive. So, ano po natin gawin? Sabi ni Jesus blessed are those who have not seen and yet believe. Diba tayo yun? So, ano pwede natin gawin? Ipakita natin si Jesus sa ibang tao. Kung talagang na-experience natin ang risen Lord, tayo ngayon ang carriers, bearers of that risen belief, the faith in the risen Lord. Yung pananampalataya natin, isabuhay natin, isiwalat natin, pag-usapan natin, at lalo na ipakita natin makatotohanan. True to my life. Not just truth, true. Makatotohanan sa akin. Palagay ko, yan po ang dahilan bakit si Kristo ay kailangan magpakita after siya'y muling nabuhay.